Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan dito sa ating bunyog pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa, no? Ayan. Alam niyo po, nagwawala na po itong si Inday. Matindi na po ang nangyayari dito kay Sara Duterte, na walang H, walang hiya, pero maraming confidential fund. Ayan, nagwawala na po siya. Mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang latest sa kanyang mga patutsada. No? Ano po ang mga patutsada ngayon ni Inday? Dahil sa sobra po na si Sara Duterte ay sobra pong napahiya. Sobrang napahiya po si Sara Duterte dito sa confidential fund. Kumbaga, maraming nagsasabi na ito daw ay bitag ni Marcos sa kanya. Kung gano'n, kung totoo yon, na hindi naman natin yan sinasakyan, kung totoo yon na bitag yan ni Marcos Jr. kay Sara Duterte, ay matagal na rin pala siyang tinatraidor ni Marcos Jr. Kung hindi naman yun totoo at talagang nagsabuatan sila dyan sa confidential fund, ay talagang pareha silang may kasalanan. No? Anyway, kahit sa natin paikot-ikotin itong confidential fund na ito, lumaki na ng lumaki ang issue, mga kabunyog, mga kababayan. Humaba na ng humaba at nalaman ng taong bayan, nakita ng taong bayan, talagang something is wrong. Very, very, very wrong. O, di ba? Ngayon, napapahiya na tong si Sara Duterte. Maraming nagtatanggol sa kanyang mga vloggers, mga mga alipores niya na maka Duterte, mga tauhan ng tatay niya, di ba? Sila Harry Roque, sila Panelo, di ba? Pero wala nang lusot. Kumbaga hindi niya na ito malusutan. Nababaon na po siya sa kahihiyan. Naiiskandalo na siya sa isang kasalanan na ginawa naman talaga niya. Ginawa niya at ginawa ni Marcos Jr., di ba? Maliwanag 'yon. Ngayon, ano yung huling sabi niya po? Di ba? Dito sa confidential fund. Talagang siya'y nagwawala na eh. Sara Duterte, nagwawala ka na. Simple lang naman talaga ang solusyon. Ilabas mo sa taong bayan kung paano mo ginastos ang confidential fund mo. Una, yung confidential fund mo, yung yung nung 2022, yung 125 million. Ipaliwanag mo sa taong bayan. Saan mo dinala? Pangalawa, yung mga confidential fund mo sa Davao City na umabot ng 2.6 billion. Mayor ka pa lang, billion ng confidential fund mo. Taon-taon, 460 million ang confidential fund mo. Ipaliwanag mo yon. Hindi kung ano-ano ang sinasabi mo ngayon. Nagwawala kang Inday ka, di ba? Hindi naman pwedeng manununtok ka na lang dito. Kagaya ng ginawa mo sa sheriff. Ang buong Pilipinas, siguro ngayon, nare-realize ni Inday, hindi ito parang barangay lang na siga-siga kayo. Hindi ito Davao na kayo ang siga. Ang mga tao nagtatanong dahil pera ng taong bayan yan eh. Kung di ka ba naman kasi talaga gahaman at sibasib, ano pa bang mga ibang word natin? Gahaman, sibasib, matakaw, salabusab, ano pa ba? Ganid sa pera, ano pa bang synonym niyan, di ba? Matakaw. Hindi ka sana malalagay sa ganyang posisyon. Talagang nakakahiya po itong nangyari kay Inday Sara. Talagang nakarma siya. Karma brutal. Ngayon, anong sabi niya dito sa huling statement niya, nagwawala si Sara Duterte? Ang sabi niya, ang sino man daw, ito ang sabi niya mga kabunyog, mga kababayan. By the way, bago tayo magpatuloy, i-share po natin itong ating vlog, no? Napapanood tayo sa YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa, at sa Facebook, live tayo, Bunyog Pagkakaisa public page, at sa Ensorecto page, no? I-share po natin itong ating vlog, no? Sabi ni Alvin Dullas, no? Umaano agad sila, nagre-react agad kayo, Tuso, di ba? Ikaw, anong nagawa mo? Animal ka. Sabi ni Alpeche Lucina. Bakit nyo ako tinatawag na animal? Hindi naman ako ang gumastos sa kwarta ng bayan. Tayo naman nagbablog lang dito.
'Di ba, Alpechi Lucena? Eh kung napipikon kayo sa katotohanan, umalis kayo dito. Sanay na sanay kasi kayong sinasamba nyo ang inyong mga idolo na mga tambaluslos. Hanggat hindi niya yan napapaliwanag kung saan niya yung ginastos, magnanakaw siya. Ganun lang yung kasimple. Unang-una, may karapatan tayo magsalita kasi pera ng bayan yan eh. Pera yan ng bayan. Kaya hindi natin ito titigilan mga kabunyog, mga kababayan. Kasi humihirit pa tong si Inday eh. O, di ba araw ng guru ngayon eh. Supposed to be, dapat nga, siya, may mga activity siya tungkol sa mga guro. Eh, kahihiyam pa siya dyan sa DepEd. Yung Secretary of Education na dapat ay edukador, di ba? Tagapagturo ng kabutihang asal. Dahil ikaw ang DepEd Secretary, kabutihang asal. Eh, hindi eh. Number 1 po na matakaw sa pera. O, di ba? O, nabuking na yan. Ngayon, paano niya i-deny na hindi siya matakaw sa pera? Eh, Davao Mayor pa lang siya. O, una, magkano? 143 million, 2016, confidential fund. Noong 2017, ulit na 296 million. O, 2018, 420 million. Isipin nyo, 420 million. O, 2019, 460 million. 2020, 460 million na naman. May pandemic po yan. May COVID yan. Tapos 2021, 460 million. 2022, 460 million. Sige nga. Anong tawag niyo dyan? Di masiba, di ba? Masiba sa kwarta. Kaya walang lusot. Wala na pong lusot si Inday Sara Duterte. Kahit nasasaktan kayo ng mga panatiko niya, eh tanggapin niyo na ang katotohanan. Na kayo'y nagago, kayo'y nabudol-budol. Eh wag niyo nang pairalin na kayo kasi taga Davao, kasi Bisaya kayo. Hindi ito pinag-uusapan kung taga saan kayo eh. Ang pinag-uusapan dito, alamin niyo ano ang tama't mali. At dito na booking eh. Kayo ba naman, di ba? Nakita niyo, confidential fund pa lang yan. Iba pa nga yung regular budget niya doon sa Davao City. Iba pa yun. Ito confidential fund pa lang. Nagsimula po yan sa 125 million na nabooking nila Franz Castro ng Makabayan Black. Base po sa report ng COA, ng Commission on Audit. Diba? Actually, meron pa nga issue dyan na kahit doon sa nire-request niya doon noong 2022 kay Bongbong Marcos, ang nire-request niya doon, 400 million mahigit eh. Ganun kagarapal, may parte pa nga doon tungkol sa mga empleyado. Iba pang issue yun eh. Empleyado, contractual employee, ilan yung i-hire na naman niya. Nung mayor siya ng Davao, mayroon na siyang sabit sa ghost employee na 11,000 eh. Kinwestiyon ng COA yun. 11,000 po na ghost employee. Kaya nga malapit na ang Halloween, maraming multo. Maraming multo si Inday, mga ghost employee, di ba? Ngayon, nag-request din siya kay Marcos nun eh. Ang bodyguard pa lang niya, 400 na mahigit eh. Isipin nyo naman, di ba? 400 mahigit ang bodyguard, paswelduhin ng taong bayan. Saka naman nakakita ng ganyan, di ba? Ito ang sabi niya, pag-usapan natin, hindi to fake news mga kababayan ko, mga Duterte, mga Pulangaw, mga Dutards. Hindi tayo nagpe-fake news dito sa Kulex Vlog. Anong sabi dito ni Sara? Humihirit pa siya eh. Dahil sa sobrang pagkapahiya niya, humihirit siya. Teka, babasahin ko sa inyo ha. Pero bago ko basahin ang latest na sinabi ni Inday na nagwawala siya, bati muna tayo dito, basahin ko yung mga comment nyo. Willie Canlas Garcia, ano sabi ni Willie Canlas Garcia? Bobo, wag mo ipagtanggol ang magnanakaw, mas matakaw pa sa buhaya, tanga. Sabi niya kay Alpechi, di ba? Egro Insa. Ano sabi ni Egro? Parang pera ni Sara Kim ang kinukuha niya, grabe. Benny Gaspan, wala na si Reyna Piona, nalaman na ang tunay niya ugali, masiba. Garapal sa pera, Tinatawag niyong Piona, no? Tayo naman, hindi naman tayo sa physical, Kasi may mga tumatawag na Piona kay, kay Sara Duterte, yung memes nung karakter na Piona, di ba? Ngayon, yun nga, mas ibaba sa kwarta. Doon, sang-ayon po ako doon,
O Norberto Porras, bobo talaga ang mga follower ni Sara. Oo nga eh. Kaya nga minumulat natin eh. Nabuking na. Nabuking na eh. Alam nyo, bakit ka kukuha ng ganyang bilyon-milyon na confidential fund? Hindi mo naman trabaho maging investigador eh. Ang laging sinasabi kasi may NPA daw, may rebelde daw. Alalahanin natin, ang tumutugi sa mga rebelde, factual naman yan eh. Na talagang may rebelde, may NPA. Oh, ang tumutugi sa mga NPA, mga sundalo, Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, di ba? Yung ating national security agencies, mga law enforcement agencies, police, oh, di ba? Yung NTF-ELCAC, nung panahon ng tatay niya, ang mga budget ng NTF-ELCAC, 19 billion. Rebelde ba talaga ang tinutugis nyo, di ba? O ginagamit nyo lang yung mga NPA, ginagamit lang kunwari itong mga rebelde, pero ang totoo, gusto nyo lang magnakaw. Diba? Na tayo dito, magdiretsuhan tayo dito eh. Puro kayo NPA, puro kayo rebelde. Nung panahon ni Duterte, ilan ang budget ng NTF-ELCA? 19 billion. Billion po yun. Billion po yun eh. Na hindi lang, 1 billion, hindi 2 billion. 19 billion, di ba? 10 billion, ilang billion yan, taon-taon. NTF-ELCAC pa lang. Iba pa yung pondo ng PNP, Philippine National Police. Iba pa yung pondo ng Armed Forces of the Philippines. So kung pinag-uusapan natin dito, anti-insurgency ng gobyerno, napakarami ng pondo ng gobyerno para sa anti-insurgency. Kung sinasabi niyong gusto niyong lupigin ang mga NPA, di ba? Yun ang punto dun eh. Sobra na ang pondo. Tapos ikaw na inday ka, mayor ka ng Davao, taon-taon, 460 million, dahilan mo na naman, NPA na naman, o terorista, o. Diba? So, ano ka, talagang anak ka ng tatay mo eh, diba? Makapal ang mukha mo eh, anak ka ng tatay mo eh. Napakasiba. O, diba? Mamaya, pag-usapan po natin yung last statement ni Inday, ha? O, talagang hindi natin tatantanan kasi, kailangan magpakatotoo na tayo mga kababayan. Magpakatotoo na tayo. Nakawan ito. Huwag na tayong paikot-ikot. Yung mga pera na yan, nakawan yan. Pag nanakaw. Pagiging ganid sa pera. Bakit? Saan niya ba dinadala yan? Ha? Saan niya dinadala yung pera na yan? Diba? O, Remy Lagman. Good PM po, Sir Kulek. Salamat ha, Sir Remy Lagman. O. Oh, ang dami agad na nag-comment sa atin dito. Oh. Hilaw Rio, mas ikaw ang lutang bugok. Wag mo ikumpara si Lenny kay Sara. Si Lenny hindi matakaw sa pera. Oh, di ba? Ay, nagsagutan na dito. Sila Rene Menjola, layas ka, animal ka. Oh, mainit ang mga ulo natin ngayon. Oh, tayo naman kasi nagsasabi lang tayo ng totoo. Wala naman tayong sinasabi na hindi totoo, mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Francisco Antonio Mabunga, wala daw honesty sa gobyerno ni Sara. Mayor pa nga lang yan di ba? Oh, Mike Balandaca, Alpeche, looking, pati spelling hindi ka marunong. Patiniran nyo naman si Alpeche, no? Ikaw kasi Alpeche Lukina Oh. Sumikat ka tuloy sa vlog ko, ng vlog ng Kulex, di ba? Ng bunyog. Oh. Anyway, ito ang sabi ni Inday, sabi ni Inday walang H, pero maraming confidential fund. Sinabi niya po to sa Butuan City, doon sa isang programa ng PNP doon. Ano sabi niya dito, no? No. Kung sino man, ito ang sabi ni Inday, sabi niya, kung sino man kumokontra sa confidential funds, ay kumukontra sa kapayapaan. Wow, Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. She warned. Yun ang kanyang sabi, anuhin natin to. Tidanin natin tong statement ni Inday. Anong mali dito? Ang sabi niya nung una, kung sino man ang kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. Unang-una, Inday, makinig ka. At yung mga taga-sunod mo, para maliwanagan kayo, no? Kakalugin natin ang utak nyo. Ang confidential fund at intel fund, hindi naman namin yung kinokontra. Kung ito, una, ay nagagamit ng tama at inilalagay sa mga tamang ahensya na talagang
may paggagamitan noon. Sa tamang paggagamitan nitong confidential fund, nitong Intel Fund, walang problema doon. Halimbawa, kung may confidential fund ang Philippine Coast Guard na lumalaban sa bully na China, wala tayong kontra doon. Bakit mo kukontrahin? Kailangan yon ng ating Philippine Coast Guard. Ganon din ang ating Department of National Defense. Siyempre, ang PNP, pulis yan eh. Ang DOJ, ang CIDG, yung mga law enforcement agency, National Bureau of Investigation, di ba? Oh. Yun. Bigyan natin sila ng confidential fund. Okay yon, kailangan yon. Pero dapat, tiyakin din na itong confidential fund nagagamit ng tama. Walang korupsyon. Yun ang ating premise agad. So, ang kinokontra namin dito, Inday, ikaw. mali agad ang logic ni Inday. Ikaw, Inday, yung pagkamatakaw mo sa confidential fund, ang kinokontra namin. Oh, di ba? Bakit natin siya kinokontra? Una, yung pagiging mayor mo ng Davao, sobra-sobra ang confidential fund mo. Kahit may COVID, may confidential fund ka. Tapos, ito lang nakaraang confidential fund mo na illegal yung pag-transfer. Nag-request ka ng 400 million, 250 doon confidential fund, yung 125 million doon, ginastos mo sa loob ng 11 days. 11 days po, magpapasko yun, ginastos niya. Sinimot niya. Oh, mula December 21 hanggang December 31. Sinimot mo. O yun ang kinokontre. Kasi pinagpapaliwanag ka ni Franz Castro nung nasa hearing sa Kongreso, nag-walkout ka. Tumayo ka, nagngiting aso ka. Pinatayan nyo ng mic si Franz Castro. O kung talagang wala kang ginagawang masama, doon pa lang, pumuputok pa lang yung issue na yan, sinagot mo ng harap-harapan. Ipinakita mo yung mga dokumento. Dito ko ginamit. Sinagot mo sana yung tanong. Anong ginawa nyo? Yung mga aso mo sa Kongreso, sabuatan kayo. Pinatayan nyo ng mic yung Makabayan Black at ngiting aso ka. Yun po yung punto, di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, ang kinokontra natin dito, sa confidential fund na to, ikaw, Inday. Ikaw ang kinokontra. Yung confidential fund, talagang karaniwan yan, na kailangan niya ng mga law enforcement agency, ng mga ahensya na may kinalaman sa pag-iimbestiga sa ating national security. Kaya nga sinasabi natin, bigyan ng mas malaking confidential fund ang Philippine Coast Guard. Okay yun. Pero ikaw, bibigyan ko kang confidential fund, DepEd Secretary ka. Wala namang kinalaman yung pagiging DepEd Secretary mo sa pag-iimbestiga ng mga rebelde. Dahil hindi mo naman trabaho yan. Pinipilit mo lang. Pinipilit mo yung mali. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sino ngayon ang kalaban ng bayan? Ikaw. Kasi karapatan yan ng taong bayan na tanungin kung saan napupunta ang pera ng bayan. So hindi ibig sabihin binabatikos ka, tinatanong ka, kalaban ng bayan. Ikaw ang kalaban ng bayan. Mga magnanakaw na politiko ang kalaban ng bayan. Inday. Sana maintindihan mo yan. Di ba liwanag ng ating punto? Di mali agad ang logic ni Inday. Marami kang nauuto. Lagi niyong ginagamit. NPA, rebelde. Nandyan na yung rebelde. Pero wag niyong gamitin ang mga rebelde para magre-request kayo ng mga confidential fund ng mga daan-daang milyon. Pagkatapos, pag nabubuking kayo, hindi niyo kayang ipaliwanag kung saan niyo ginagastos. Tapos sabihin niyo, NPA. Wala ginagamit nyo na lang yung mga rason yan. Ano pang sabi niya dito? So, kung sino man kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. So, hindi tayo kontra sa kapayapaan. In fact, gusto na nga natin, matapos na ang gulo Kaya lang, paano magkakaroon ng kapayapaan kung sige kayong nakaw? Magagalit talaga ang tao. Siging kahirapan ang buhay ng tao. Ang nakikita ay korupsyon, kawalang katarungan, sobra-sobrang pagnanakaw. Kaya rin marami siguro mga Pilipino na isip magrebelde, di ba? Dahil bulok yung sistema, di ba, Inday? Kayo na mga politiko kagaya mo, Inday Sara, na napakakapal ng muka. Kayo, kasamang tatay mo, si Marcos Jr., si Gloria Arroyo, na best friend mo,
Sila Villar, Jinggoy Estrada, Enrile, Revilla. Kayo na mga politiko ang nagpapabulok ng sistema. Kaya hindi nagiging payapa ang Pilipinas, ang lipunan. Kayo na mga bulok ng mga politiko, ang dahilan kung bakit may mga nagre-rebelde. Yan ang totoo. Oh, di ba? Yan ang totoo. Dahil kung wala kayong mga bulok ng mga politiko kayo, ha? Baka ang mga tao hindi na magre-rebelde, di ba? Pwede maisip nila, okay naman eh. May problema man, maanuhan natin, masusolusyonan. Eh, kayo ng mga bulok ng mga politiko, ng mga magnanakaw na nagsasabuatan kayo, nandyan kayo. Kaya mga tao, may mga Pilipino naisip, magre-rebelde na. Tapos sasabihin nyo ngayon, kumukontra sa confidential fund, kumukontra sa kapayapaan, kontrahin mong mukha mo. Manloloko ka pa. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. Ang mahirap, maraming naniniwala dito. Pagkatapos mong mabuking, lilitan niya ka ng ganyan. Oh, sabi pa niya dito, kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan, kayo yun. Kayong mga bulok na politiko ang kontra sa kapayapaan. Oh, bakit natin nasasabi yan? Dahil kayo ang nagpapagulo sa Pilipinas. Kaya may nagre-rebelde. Kayong mga bulok na mga politiko, na mga magnanakaw, na nabubuking na nga sa inyong mga katarantaduhan, nagpapalusot pa, may lakas pa kayo ng loob na humarap sa bayan, gamitin ang kwarta ng bayan, nagpapasarap kayo. Ang dami niyong yan, si Enrile, sumabit yan sa Napoles scam, nakalaya. Si Jinggoy Estrada, Napoles scam, sumabit, nakalaya. Bong Revilla, nakano yan, na-acquit yan. Si Gloria Macapagal Arroyo, na best friend mo, may kaso na naman, 38 billion, maling paggamit ng Malampaya Fund. Ilan ang mga politiko kayo? Mga malalaking politiko kayo, may mga kaso kayo, nalulusutan nyo lang eh. Pero ang isang Pilipino na nagnakaw ng lata ng sardinas, kulong agad. Yung vendor na nagkakamali lang kung saan siya nagtitinda, papalayasin. Yung mga rider araw-araw na nagtatrabaho, siging huli ng lisensya, konting pagkakamali. Sa mahirap, sa mga dukha, napakatalim ng batas, napakahigpit ng batas. Pero sa inyo na mga makapangyarihan, mga magnanakaw kayo, makapangyarihan kayo, mga politiko kayo, marami kayong kwarta, ang batas pinaglalaruan nyo, pinapaikot nyo. Sa ganyang kalagayan ng lipunan natin, sa tingin nyo, sino ang gumagawa ng pagkakagulo? Kayo. Kaya walang kapayapaan. Kasi nakikita ng tao, walang katarungan. At kung walang katarungan, walang kapayapaan. Yan ang totoo, inday na bulok. Di ba? Huwag mo sasabihin na ang kumokontra. Totoo yun, ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. At kayo yun. Hindi mga kritiko nyo, hindi makabayan black. Kayo na mga politikong bulok ang nagpapagulo. Kaya kayo ang kontra sa kapayapaan. Dahil kung hindi kayo nagnanakaw, nagiging mga matinong politiko kayo, wala sana tayong ganito ngayon. Kahit panahon ng pandemya, tanungin mo sa sarili mo yan, Sara Duterte. Kahit panahon ng pandemya, may 420 million ka na confidential fund. 460. Napakakapal lang mukha mo. Habang nilockdown ng tatay mo yung panahon ng COVID, maraming mga Pilipino nagutom, maraming mga Pilipino nagkasakit, maraming mga Pilipino na depressed, na wala ng trabaho, nalugi ang negosyo, dahil sa mga napakapalpak na ginawa ng tatay mo. Tapos nung mayor ka ng Davao, panahon ng pandemic, may 460 million ka, confidential fund. Ang katwiran mo, hahabulin mo yung mga rebelde. Kung hindi ka ba naman talaga tambaluslos, panahon ng pandemic, di ka na nahiya. Ngayon lang naman na booking yan eh. Kapal ng mukha mo. Sana mga kababayan, magising tayo eh. Grabe ang kagaguhan. Tapos nangangatwiran ka pa na kalaban ng kapayapaan. Kayo ang kalaban ng kapayapaan. Hindi kami kontra sa confidential fund kung ito ay mapupunta sa tama. Kung mapupunta talaga to sa mga ahensya na talagang kailangan ng confidential fund. Ang kinokontra namin, yung kakapalan ng mukha mo, Inday. At ngayon nabubuking ka maglilitanya ka ng ganyan. Sana wala ka ng maloko. Maganda nga ito dahil tatakbo kang presidente sa 2028.
Sabi, demolition job. Wala kaming pakialam sa away nyo ni Marcos. Kung nag-aaway kayo, mga tambalos-los kayo nila Romualdez, wala kaming pakialam. Ang pinakikialaman namin dito, yung pera ng bayan, wala kaming pakialam sa away ninyo. Para naman sa bunyog, para sa amin, pare-parehas naman kayong mga magnanakaw. Pare-parehas kayong mga salot. Oh, wala naman kayong pinagkaiba. Marcos, Duterte, Arroyo, Revilla, Estrada, may mga kaso kayo ng katiwalian. Nakakalusot lang kayo kasi napaglalaruan nyo yung batas Napaglalaruan nyo yung mga batas kasi kayo ang nasa kapangyarihan. Kayo, halimbawa si Tebes, nasa na? Nasa East Timor, di ba? Si Bantag nagtatago. Bakit hindi sila kayang habulin ng batas? Makapangyarihan Maraming pera, makapangyarihan. Ganyan. Di ba? Salamat po, Jojo Banyego, idol. Di ba? Nagsasabi tayo ng totoo. Kung sino ang sabi niya, kumukontra sa kapayapaan. Sino ang kontra sa kapayapaan? Lahat tayo gusto ng kapayapaan, pero walang kapayapaan kung walang katarungan. At sa tingin nyo, mga kababayan ko, mga kabunyog, o kayo mga pulangaw, mga dutards, may katarungan ba sa Pilipinas na nangyayari ngayon? Habang napakatataba ng mga pork barrel na mga magnanakaw ng mga congressman, 40%, 30% ng SOP, kotong po yan Yan yung inaangal nila, Mayor Magalong ng Baguio, di ba? Lantaran ng nakawan sa mga project ng gobyerno. 30%, 40%, kalsada, dam, tulay, eskwelahan, lahat. Puro nakawan nangyayari. Katarungan ba yan? Lahat ito hindi naman to reklamo, ito'y totoo. Tapos malalaman natin sa budget, binulgar ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Salamat na lang, may Makabayan Black pa dyan. Kahit 3 lang sila. 3 lang naman sila dyan na talagang kumukontra sa mga pinagagawa nyo Napakakapal ng mukha nito mga congressman at mga senador na to. Binabawasan nyo yung pondo sa ospital. Napakagarapal ninyo kung pwede lang tayo magsabi kung pwedeng magmura. Binabawasan nyo yung budget sa ospital. Mga ano to? May mga konsensya ba kayo? Binabawasan nyo yung budget sa edukasyon, sa libreng universidad, sa libreng pag-aaral sa mga colleges, sa mga eskwelahan ng gobyerno, state universities, di ba nasilip yan? Bawas-bawas ang budget para sa libreng edukasyon. Yung marami po yan, ang mga state universities. Yung budget sa ospital, binawasan nila. Saan nila nilalagay ang budget? Sa kanilang mga programa, mga programa ng mga congressman, ng mga governor, ng mga political dynasty, ng mga hari-harian ng mga politiko sa bawat bayan at probinsya, at doon ay nanakawin nila yung pondo, SOP. Tapos ano sa tingin nyo? Wala na lang magsasalita, hindi na lang kami magrereklamo? Tayo sa bunyog Kaya hindi tayo tumitigil dahil totoo lang naman Tapos babawasan nyo yung budget sa ospital, edukasyon, serbisyo para sa tao. Kinuha nyo na nga sa Maharlika Fund 500 billion po Maharlika Fund one time good time nila, taon-taon. 500 billion. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So yun po ang ating sentimiento dito. Kaya ikaw, Inday Sara Duterte, ang kapal ng mukha mo, nabuking ka na, humihirit ka pa. At lalo ka mababaon sa kahihiyan, hindi ka namin titigilan. Kung nag-aambisyon ka maging presidente sa 2028, dalangin natin sa Diyos, maraming mga kababayan natin ang mamulat na. Ang ginawa ng tatay nito, hanggang sa anak. Parte si Marcos Jr., sige, sama-sama kayo dyan. Wala naman nakukulong na smuggler, sige. Hoarder, taas ang presyo ng bilihin, sige, pagpatuloy nyo. Darating din ang panahon, maraming mga Pilipino ang mamumulat. At hindi ito paninira, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ito paninira. Sabi ni Archie Quieso, tama yan, di ba?
Ina de la Cruz, Francisco Antonio Mabunga, kasama na yan si Sara Walang Hiya sa ICC case. Salamat, Ma'am Ina de la Cruz. Sir Jimmy De Vera, binabati kita, no? At ating mga kabunyog, ano? Tayo sa bunyog, alam nyo, sana talaga ito magising ang tao. Walang pinagkaiba yan. Marcos, Duterte, Sara, Gloria Arroyo. Lahat yan may mga kaso ng katiwalian yan. Sana makita natin yung katotohanan. Sapagkat katotohanan magaling sila mambola, sabi lang makamasa sila. Hindi Nakita na natin. Mataas ang presyo ng bigas, pinagkakwartahan tayo sa asukal, pinagkakwartahan nila tayo sa sibuyas, sa kamatis. Na mga kababayan, pahirap ang buhay. Hindi dahil sa nagrereklamo tayo, kundi ito na yung totoo. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Emmanuel Banda, sana may solusyon sa mga korupsyon, sana makulong sila. Opo. Ariel sa Ruelas, agree. So, yun lamang po, mga kabunyog, mga kababayan. So, lalong nababaon si Sara Duterte sa kahihiyan at sana po tuloy-tuloy ang bunyog, ang Kulex Vlog, ang Enzo Recto Vlog sa pagsisiwalat ng katotohanan. Ang bunyog ay titindig, hindi tayo atras. Magsasalita tayo hanggat nakikita natin na may mga korap, may mga pagnanakaw, may mga pagsasamantala. Hindi tayo matatakot, mga kabunyog, hindi tayo aatras. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa Bunyog Pagkakaisa public page, sa Bunyog Pagkakaisa YouTube channel, at sa Bunyog Pagkakaisa sa Enzo Recto page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.